Sa nakaraang yugto, bigla niyang naramdaman ang pagyanig ng lupa, nagtaka kung ito ba ay lindol. Ang lupa sa ilalim ng higanteng daliri ay nagsimulang lumubog, at isang hukay ang nagbukas habang bumagsak sa loob ang kuko at mga nakapaligid na troso. Halos mahulog si Slimy, kaya pinutol niya ang isang bahagi ng katawan at tumalon papunta sa kalapit na puno. Ngunit hinayla rin ng lupa ang punong iyon pababa, pinipigilan ang kanyang pagtakas. Habang unti-unting napuno ang hukay, nagsimulang magsara ang lupa sa paligid. Bahagyang nakaligtas si Slimy, gumapang palayo sa kabaligtaran. Takot at pangamba sa hindi inaasahang mundo sa labas ang bumalot sa kanya, halos mapaiyak. Habang mas lumalalim siya, mas ramdam niya ang kanyang kawalang halaga. Ang kay-abangan ay hindi na pwede, pagtatago at pagpapaunlad ng kakayahan ang tanging paraan upang mabuhay. Sa ilalim ng lupa, sa likod ng mga pugad ng daga at nakabaong kayamanan, nanatili ang gininto ang daliri sa kanyang hukay. Biglang lumitaw ang higanteng mga ngipin at nilamon ng isang halimaw ang daliri sa isang kagatlang. Muling sinuri ng slime mold ang kanyang mental map. Ang golden finger, malayo, nasa hilagang silangan. Ang magical owl, nasa timog kanluran. Ibig sabihin, siya ay kasalukuyang nasa ligtas na zona, malalim sa loob ng masukal at madilim na kagubatan. Matapos tiyakin ang paligid, pumili siya ng makapal at matibay na puno. Dito niya itatatag ang kanyang pansamantalang himpilan. Simple ang plano, magpahinga ngayong gabi, at bawiin ang kanyang mga clone kinabukasan. Inaktiba niya ang dissolution skill. Unti-unting damaykit ang kanyang katawan sa puno, at parang kandilang tinutunaw, nilusaw niya ang balat ng kahoy. Maingat ang disenyo, isang makitid na pasukan, sapat upang hadlangan ang malalaking halimaw. Ngunit sa loob, maluwag, ligtas, at kontrolado. Habang naghuhukay, parang isa siyang bihasang manero. Tila ba may suot na helmet sa kanyang isipan. Masigasig sa bawat pulgada ng kanyang ginagawang lungga. Layer by layer, tinunaw niya ang kahoy, palalim ng palalim. Upang bigyang liwanag ang loob, nagtanim siya ng luminous mushroom. Isang malamlam na asul na liwanag, may kasamang banayad ngunit nakamamatay na lason. Nang matapos ang lahat, bumagsak ang pagod sa kanyang katawan. Tahimik siyang humiga sa kama ng lumot na siya mismo ang nagtipon. Pinagmasdan niya ang kanyang nilikhang tahanan. Isang batong mesa ang handa na para sa pagkain. Ang buong silid ay naliligo sa malamig na liwanag ng kabute. Ang disenyo, mapanlinlang at henyo. Ang pasukan, selyado ng poison mushroom. Sa ibaba, isang lagusan patungo sa peking silid bitag. At sa itaas, isang nakatagong daanan patungo sa kanyang tunay na ligtas na silid. Tagumpay, iginalaw niya ang isang tentacle na may hawak na maliit na sanga. Humiga siya, ninunguya ito na parang tabako. Nilalasap ang luho ng seguridad sa isang mundong walang awa. Ngunit ang katahimikan, biglang winasak. Isang malakas, paulit-ulit na ugong ang umalingaw sa puno. Isang nakakairita at walang tigil na tunog na yumanig sa kanyang kanlungan. Inis, sumilip siya at sumigaw upang patahimikin ito. At doon niya nakita. Isang napakalaking kawan ng mga higanteng putakti, gumagalaw sa tuktok ng kagubatan. Walang takot, sa halip, kalmadong nagbilang ang kanyang isipan. Mabilis silang magpatrolya, mga tagapagtanggol ng teritoryo. Mula sa kanyang tagwan, binaril niya ng jet ng cytoplasm ang isa. Isang putakti ang bumagsak mula sa ere. Pagkatapos, sadyang nagpakita siya, umupo sa bungad ng kanyang base. Hinahamon, tinutukso, ginagawang pain ang sarili. Galit na galit, sumugod ang mga putakti. Bumaon ang kanilang mga stinger sa kanyang katawan. Ngunit sa isang iglap, umatras siya papasok sa makitid na lagusan. Marami ang sumalpok sa wala. Ang iba, naipit, na-trap, walang takas. Galit na galit ang kawan. Walang kamalay-malay na sila'y nahulog sa bitag. Sa loob ng kanyang kuta, napabuntong hininga siya. Ang kanyang malagkit na katawan. Gumagana parang flypaper. Isa-isa silang damaykit. Isa-isa silang naubos. Tahimik na nag-notify ang sistema. Experience points, tuloy-tuloy, walang kahirap-hirap. Lumakas ang kanyang loob. At sa kanyang ambisyon, sadyang pinalaya niya ang dalawa. Sinundan niya sila, hanggang sa isang napakalaking pugad, mataas sa canopy. Mula sa isang sanga, pinagmasdan niya ang kanilang kaharian. Kumikitid ang kanyang mata. Paghuhukom ang kanyang iniisip.
Nagpakita siya. Agad tumunog ang alarma. Pheromones ang pinakawalan. Isang nakabibinging ugong ang pumuno sa hangin. Libo-libong putakti ang bumuhos mula sa pugad. Hindi siya umatras. Sa isip niya, kung walang silbi ang stinger laban sa kanya, mas maraming kaaway, mas maraming puntos. Ngunit nagkamali siya. Nagbago ang taktika ng mga putakti. Pinulupot nila siya. Isang buhay na bola, nanginginig, sabay-sabay ang galaw ng mga pakpak, init, matinding init, isang buhay na pagan. Nag-flash ang babala ng sistema. Kritikal ang temperatura. Nagsimulang mamatay ang kanyang mga selula. Takot ang sumiklab. Niluluto siya ng buhay. Tumanggi siyang masunog. Sumabog ang kanyang galit. Isang plasmodial barrage ang pinakawalan niya. Pinaire-piraso ang mga manggagawang putakti. Gumuho ang kanilang porma sayon. Ngunit bago tuluyang manalo, isang bagong nilalang ang lumitaw. Isang mabigat na unit. May kalasag na gawa sa beeswax. Hamampas pasulong, sinasalag ang dating nakamamatay na mga bala. Napapitlag ang slime mold. Ito ang tunay na bantay ng pugad. At pagkatapos, nakita niya ito, isang natatanging insekto, balot ng puting balahibo. May hawak na kahoy na baston. Itaas ang baston. Isang kumukutitap na magic circle ang nabuo sa ere. Swarm summon, activated. Isang hukbo ang bumuhos mula sa pugad. Doon naging malinaw ang hierarkiya. Mga manggagawa, mga bantay, at isang wasp mage commander. Nang inig siya, mahika, ang kanyang pinakakinatatakutan. Sa isang malamig na utos, sumugod ang mga armored guard upang siya'y tapusin. Sumagot siya ng apoy. Sunod-sunod na dilaw na likido ang pumutok mula sa kanyang katawan. Mga insekto ang nagkalat sa himpapawid. Ngunit ang dami, walang katapusan. Bawat putok, 10 buhay ang nawawala. Nagsimulang lumiit ang kanyang katawan. Sa desperasyon, nakaisip siya ng paraan. Habang nagpapaputok, ikinabot niya ang sarili sa sanga. Inaktiba ang decomposition, at sinipsip ang sustansya ng kahoy. 10 buhay kada tick. Isang balanse sa pagitan ng kamatayan at pag-iral. Ngunit hindi pa tapos. Isa sa mga wasp guard ang dahan-dawang nagtaas ng beeswax shield. At sa isang iglap, walang kahirap-hirap nitong sinalag ang paparating na mga putok. Sumiklab ang pagkainis sa loob ng slime mold. Doon niya napagtanto ang mapait na katotohanan. Tanging ang kanyang huling bato lamang ang kayang magpalakas sa isang projectile na sapat upang basagin ang depensang iyon. Ngunit bago pa niya magamit ang alas na iyon, nabigo ang kanyang mga pag-atake. 2 wasp guard ang sabay na sumugod. Diretso, mabilis, at walang pag-aalinlangan. Ito na ang kanilang huling hatol. Bumangga sila sa kanya. Itinusok ang kanilang mga sandata sa kanyang malapot at mala-gelatin na katawan. Ngunit kung may isang larangan na kanyang pinaghaharian, iyon ay ang pisikal na contact. Sa halip na sumigaw sa sakit, nil-8 niya ang mga sundalo, malamig at mapanukso. Animoy sinasabi, kusang loob nilang inihatid ang sarili sa kanyang pintuan. Ang kanyang katawan ay kumilos na parang buhay na bitag. Binalot niya ang mga guard. Kinirmi, pinigil ang bawat galaw. Walang takas. Unti-unti, buhay silang nilusaw. Ang kanilang baluti, natunaw, nagmistulang wala, habang ang kanilang mga katawan ay ginawang purong sustansya. Matapos tuluyang maubos ang mga kalaban, sinamsam niya ang gantimpala. Nag-update ang inventory, mga wasp spear at isang wasp needle mula sa mga nahulog na bantay. Ngunit agad nagbabala ang sistema. Pawn ang storage. Walang oras para mag-atubili. Mabilis siyang nag-isip. Binalot niya ng slime ang matalim na wasp spear. Ginamit ito bilang ubod ng isang pinatibay na projectile. Paikot-ikot niya itong pinaikot. Pinahusay ang balanse. Pinahusay ang penetrasyon. At saka, pinaputok. Ang bala ay humadjabis sa ere. Dinurog ang beeswax shield. At sa iisang bagsak, tinuhog ang wasp guard sa likod nito. Isang hampas, isang patay. Nang masaksihan iyon, napagtanto ng wasp mage ang bangungot na katotohanan. Nabutas ang kanilang depensibong linya. Itinaas nito ang baston. Isang malamig na utos ang lumabas. Ang buong kawan ay sabay-sabay naghiwa-hiwalay at umatras. Bumabalik sa pugad. Iniwan ang labanan. Mula sa sanga, pinanood sila ng slime mold. Mapanuyang ngumisi. Kumbinsidong umatras sila dahil sa takot sa kanyang kapangyarihan. Ngunit, hindi pa tapos ang digmaan.
Ang Wasp Mage ay nagsimulang bumuo ng isang umiikot na bowl ang gininto ang enerhiya. Nahipnotismo ang slime mold, sa kanyang gutom na isipan. Mistulang pulot ang kumukulong liwanag. At kahit sa gitna ng laban, nagnasa siyang tikman ito, ngunit hindi yun pagkain. Itinaas ng mage ang baston. Ang bowl ang liwanag ay nagliyab. Spark Ember, bumagsak ang naglalagablab na apoy na parang bulalakaw. Direkta nitong tinamaan ang slime mold. 70 pinsala sa isang iglap. Napahiyaw siya habang ang kanyang buhay ay bumulusok pababa. Walang pahinga. Sunod-sunod na nagliliyab na projectile ang pinakawalan ng mage. Isang walang awang pambobomba, doon niya naunawaan. Ang apoy ang direktang kontra sa kanyang katawan. Nagmadali siyang umatras. Ang mga atake ay pinaghalo ang naglalagablab na apoy at malagkit na pulot. Nagpapasabog ng pinsala sa buong paligid. Bagamat bahagyang gumana ang kanyang regeneration, malinaw ang katotohanan. Hindi na siya mananalo rito. Pinili niya ang pag-urong. Habang umiilag, tumakas siya sa gitna ng mga pagsabog na pumupunit sa balat ng puno. Upang pabagalin ang paghabol, lumingon siya at nagpakawala ng plasmodial barrage. Isang rumaragasang agos ng dilaw na bala. 2 armored wasp ang humarap. Sabay nilang itinaas ang kanilang mga kalasag. Ang beeswax shields ay nagugnay. Nagsanib bilang isang matibay na berdeng pader. Hinaharang ang lahat, at pinuprotektahan ang mage sa likod. Kumikapit sa puno habang bumubuhos ang apoy. Nagmura ang slime mold. Nilalay ang kanilang perpektong depensa. Tinanggap niya ang pagkatalo. Dumulas siya pababa sa puno. Tumatakas habang ang mga pagsabog ay winuwasak ang kahoy sa kanyang likuran. Sumagot ang Wasp Mage. Swarm Summon. Mula sa pugad, lumitaw ang isang bagong bangungot. Ang Self-Destruct Bees. Namamaga sa pabago-bagong enerhiya. Kumikislap ang kanilang mga tiyan habang gumagapang palabas. Isang suicide squad, sabay-sabay silang sumalakay, sumisid patungo sa puno kung saan nagtago ang slime mold. Sa pagbangga, sumabog sila, isang kadena ng mga pagsabog ang lumamon sa paligid. Dagandong ng apoy, kamatayan sa lahat ng direksyon. Tumalon ang slime mold mula sa naglalagablab na puno. Bumagsak sa mas mababang sanga habang sinisipsip ng kanyang katawan ng impact. Ngunit nakita siya ng mage. Isang utos, harangan ang kanyang pagtakas, nayanig ang sanga sa ilalim niya. Paglingon niya, 2 dambuhalang wasp ang pinuputol ito. Nabali ang sanga, siya ay bumagsak. Habang nahuhulog, nakita niya ang bitag sa ibaba. Daan-daang self-destruct bees, naghihintay. Sa itaas, ihinanda ng wasp mage ang huling hatol. Isang napakalaking bowl ang dilaw na enerhiya ang nabuo. Nagniningning na parang munting araw. Walang pag-aatubili. Ibinato nito ang spell pababa. Handa nitong isakripisyo ang sariling hukbo upang siguraduhin ang kamatayan ng kalaban. Bumulusok ang apoy. Tinupad ang hatol. Sumabog ang mundo. Isang dambuhalang pagsabog ang yumanig sa kagubatan. Isang mushroom cloud ang umangat. Nakikita mula sa malayo. Nang hamupa ang alikabok. Ibinaba ng pagod na mage at nang natitirang mga bantay ang kanilang mga sandata. Sa kanilang paniniwala, tapos na ang banta, nasusunog na mga tipak ng kahoy ang bumagsak mula sa langit. Tahimik ang gubat, muling nagpatrolya ang mga bantay. Kumpiyansang sila'y nagwagi, hanggang may gumalaw. 2 guard na may dalang resources ang biglang tumigil sa ere. Nanlaki ang mata ng wasp mage. Hindi sila nag-iisa, sa isang iglap. Sumabog palabas ang slime mold mula sa balat ng puno sa likuran nila. Walang oras para tumakas, bumulusok ang dilaw na halimaw. Nilamon ang mga bantay, ikinulong sila sa loob ng kanyang katawan. Mapanuyang pahayag ang kanyang binitiwan. Ang loob ng pugad ay wala ng depensa. Nabuhay siya dahil sa estratehiya. Mas maaga pa, sa halip na basta magtago, palihim niyang kinain ang kahoy. Gumawa ng nakatagong lagusan diretsyo sa pugad. At bago ang pagsabog, gumastos siya ng 150 buhay, upang lumikha ng split body clone. Isang pain, nagtagumpay ang plano. Ang lahat ng apoy ay ibinuhos sa clone. Habang ang tunay, mas maliit na katawan, nakalusot sa kaguluhan. Ngayon, binutis niya ang pader ng pugad. Sumuong sa pinakamalalim na teritoryo ng kaaway. Sa loob, inaktiba niya ang search skill. Kumalat ang kanyang katawan. Minapa ang mga lagusan,
Mabilis siyang gumalaw, nadaanan ang imbakan ng pagkain. Hindi yun ang pakay, isang silid ng higanteng larvae. Sandaling sinuri, pagkatapos ay iniwan. Patuloy siyang lumalim sa pugad. Nang masilayan niya ang makinang na gintong silid, ng kumikislap na honeycomb, bawat isa'y tila nag-aanyaya sa kanya, pinilit niyang manatiling matatag. Ang pulot ay may iwan para sa huli. Ang kanyang layunin ay mas malalim, sa mismong puso ng pugad. Bigla, isang pagsabog ng puwersa ang yumanig sa paligid. Sumabog mula sa lupa ang slime mold, umagos sa pinakamalalim na silid ng kolonya. Doon niya nakita ang kanyang tinitiktikan, ang reyna ng wasp. Higanti at di gumagalaw, nakahiga siya sa cushioned na trono, walang tigil na kumakain upang makapagparami ng mga sundalo. Isang buhay na pabrika, puso at kaluluwa ng buong lipon. Agad na nagdulot ng kaguluhan ang pagsalakay. Ang mga gwardya ng wasp at ang salamangkero ng pugad ay sabay-sabay na lumingon, natigilan ng matanto na ang kanilang depensa ay tuluyang nalampasan. Sumugod ang mga Royal Guard, pinamumunuan ng wasp mage, mga matang nagliliyab sa galit, nakatutok sa intruder. Umakyat ang slime sa tiyan ng reyna at itinaas ang mabigat na bato sa ibabaw ng kanyang ulo. Malamig at matatag, idineklara niyang bihag ang reyna at nagbabala sa mga gwardya na huwag umatake. Sa ilalim niya, nanginginig ang reyna sa takot, ramdam ang anino ng bato na nagbabantay sa kanyang korona. Ngunit nagkamali siya sa kanyang hula. Hindi umatras ang galit ng wasp mage. Umutol sa utos, agarang pag-atake. Nilamon ng puot ang kanilang pangangatwiran. Sumugod ang mga gwardya, handang isakripisyo ang reyna kung kinakailangan para patayin ang intruder. Lumaki ang mata ng slime sa kakilabot na pagkaunawa, nabigo ang pakikipag-usap. Walang ibang paraan. Binalibag niya ang bato sa reyna ng walang awa. Sa isang malupit at marahas na hampas, napatay ang reyna. Nanginginig ang wasp mage sa pagkabigla, pinilit na panoorin ang pagkasira ng puso ng kolonya. Agad ang epekto. Sa labas ng pugad, libu-libong wasp ang biglaang nawala ang kakayahang lumipad at bumagsak sa lupa. Sa loob, ang mage at natitirang gwardya ay bumagsak rin. Kalma ngunit malamig, ipinaliwanag ng slime, ang reyna ay isang host machine lamang, at kung wala siya, tiyak na mamamatay ang lipon. Tumayo siya sa ibabaw ng bangkay, tahimik at may pagkadismaya. Sana ay sumuko sila. Sa halip, naihatid niya ang ganap na pagkawasak. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang slime mold ay tumaas mula antas 15 hanggang 17. Isang system notification ang nagpatunay na maaari pa itong mag-level up matapos wasakin ang pugad. Bumagsak ito mula sa isang puno, napadpad sa gitna ng mga patay na suicide bees. Ang sistema ay nagbabala, ang mga labi ng pukyutan ay titigil sa pagbibigay ng karanasan sa loob ng 24 na oras, at ang pansamantalang dagdag sa kalusugan ay maglalaho rin sa lalong madaling panahon. Binuksan ng slime mold ang kanyang status window. Naabot niya ang antas 21, may 918 happy. Ang kanyang mga kakayahan ay umunlad, ang pulsation ay max level na, ang poison resistance ay nasa level 7, at isang bagong kasanayan, Central Command Level 2, ang lumitaw. Nalito, sinubukan niyang magdagdag ng skill points, ngunit wala itong epekto. Nagtaka siya kung walang silbi ang kasanayan dahil wala siyang masasakupan. Nang subukan niyang i-upgrade ang decomposition, isang babalaang nagsabi na ang mga racial skills ay tanging pinapahusay sa pamamagitan ng karanasan. Disappointed, pinili niyang IMAX ang pulsation. Ang tumaas na kalusugan ay nagdulot din ng mas malawak na imbakan, na ngayon ay puno ng kumikislap na hornet monster honey, bawat isa ay nagbabalik ng 400 happy, isang tunay na kayamanan. Pagod mula sa raid, humiga ang slime mold sa damuhan, humihingal upang makahinga. Nag-iisa sa ilalim ng buwan, pinalilibutan ng mga patay na insekto, napansin niya ang kakaibang damdamin na bumabalot sa kanya, damdaming tila hindi dapat maramdaman ng isang slime. Pinag-isipan niya ang kanyang paglalakbay, mula sa maliliit na kalaban tulad ng acid snail at spider monster, hanggang sa isang higanteng swamp crab. Ang landas ng kanyang pagkain ay umakyat mula sa mga insekto hanggang sa ganap na pagkawasak ng isang buong hornet colony. Biglang dumating ang isang trahedyang bisyon, alaala mula sa kanyang biktima. Isang batang crab boy ang nagtanong sa kanyang ina kung bakit wala ang kanyang ama upang maglaro. Nakita niya ang ama sa suit,
tumatawag mula sa trabaho at nagsabing abala sa kliyente. Pinawi ng ina ang takot ng bata, sinasabing nagsusumikap ang ama para sa kanilang pamilya. Isang crab-shaped na orasan ang nagsabi na malapit na ang hating gabi. Nang hindi tumawag ang ama, natakot ang ina na baka nakainom ito at nagpasya silang hanapin siya. Pumasok sila sa dilim ng gabi, ang batay nag-aawit tungkol sa bagyo, ngunit pinatahimik ng ina. Hindi nila alam, ang daddy crab ay kinain na ng slime mold. Sa dilim, ang ama ay nakatayo sa isang alley, hawak ang kanyang briefcase. Ang batang crab boy, sa tuwa, ay sumigaw na bumalik ang kanyang ama. Tumawag ang ina, naguguluhan sa anino na palayo sa kanilang bahay. Inakala niyang lasing ang asawa at pinatuloy ang anak na tulungan ito. Tumakbo ang bata patungo sa anino, ngunit laking gulat niya nang makita na ito ay isang mutated slime mold, may nakalilitong pulang mata. Mahinang bamulong ang halimaw, masarap ang daddy mo. Isang sigaw ng takot ang pumuno sa gabi. Nang inag ang slime mold sa bisyon, napagtanto ang katotohanan, siya na ngayon ay isang kontrabida. Sinubukan niyang kumalma sa gitna ng madilim na kagubatan, pinangangatwiran ng baka labis lang ang iniisip niya dahil dala pa rin niya ang human mind. Ngunit bilang isang halimaw sa mundong ito, hindi niya mapipigilan ang mga damdaming may kasalanan. Nang makita ang mga mata ng mga mandaragit sa dilim, tinanggap niya ang batas ng kagubatan, manghuli o maging biktima. Nagpasya siyang ang tanging opsyon ay ang manghuli at mag-decompose. Sa isip ay iniulat niyang hanapin ang clone na inilabas niya upang malaman ang naipon nito. Tumalon ang slime mold sa ilalim ng kagubatan, mabilis na tumatalon sa pagitan ng mga palumpong, patungo sa clone. Biglang huminto siya, sa pagitan ng mga puno, may maliwanag at mainit na liwanag. Napagtanto niyang nagmumula ito sa isang bonfire. Maingat, dumaan siya sa mga palumpong upang masilip. Totoo ang hinala, may tao sa paligid. Sa camp, ang pink-haired scout, si Nia Ross, B-rank, ay nakaupo sa tabi ng natutulog na armored boar, Little Steelback, pinapasalamatan ang hayop sa pagtulong hanapin ang daan. Sa tabi ng apoy, ang bearded warrior, Ray Carter, B-rank, ay humihingi ng paumanhin sa kanyang team dahil nailigaw sila sa paghahanap sa kanilang target. Ang hooded figure, si Cole Fern, B-rank, ay nagbabasa ng libro habang sinusuri ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya na naputol ang komunikasyon sa magic at ang kagubatan ay parang maze. Inirekomenda niya na magulat sa simbahan matapos silang makalabas. Sa kanilang usapan, lumitaw na ang Guildmaster ay nawala ng 2 taon. Binanggit ni Cole ang mga usap-usapan na may hinala ang simbahan sa guild bago ang pagkawala. 10 taon na ang nakalipas, itinatag ni Guildmaster Gun ang 100 Style Guild, na may pilosopiya ng pagkakapantay-pantay at motto, no deception, no abuse, no evil. Ang mabilis na paglago at kasikatan ng guild ay nagdulot ng pangamba sa simbahan. 2 taon na ang nakalipas, tinanggap ni Gun ang isang misyon mula sa Pope sa Swamp Forest at hindi na bumalik. Sinabi ni Ray Carter na bumagsak ang guild nang mawala ang master at nagpasalamat kay Nia at Cole sa pagsali sa kanyang search squad. Humingi ng kabab ang loob si Nia, sinasabing utang niya sa Gun ang lahat, dahil pinahintulutan siya ng guild na sundan ang kanyang propesyon sa kalikasan, na naging daan upang maging adventurer. Si Cole, habang nagbabasa, ay nagsalita ng may halong sarkastiko, sinasabing kayang kontrolin ni Nia ang magic beasts kaya hindi siya dapat mag-alala sa kanyang kinabukasan. Nagalit si Nia at sinabihan siyang manahimik at matulog. Mabilis namang humingi ng paumanhin si Cole, na pagtanto ang pagkakamali. Habang nakatago sa palumpong, nakinig ang slime mold. Nahuli niya ang mga salitang, guild, at church, at napagtanto niyang mahalagang maunawaan ang politika sa mundo ng tao para sa kanyang kaligtasan. Gamit ang kakayahang mag-shapeshift, pinalawak niya ang isang flat tendril mula sa palumpong sa lupa, ginawang panlilastan sa pag-uusap ng mga adventurer. Nakatago sa mataas na damo, nakikinig ang slime mold ng buong atensyon habang nagsasalita ang mga adventurer, bawat salita ay maaaring banta. Bigla nitong natigil ng si Cole, kalmado at hindi natitinag, ay tumingin sa kanyang libro at tahimik na inihayag na may halimaw na malapit. Agad na napuno ng takot ang slime mold nang mapagtanto nitong natuklasan na ito. Bago pa man niya maibalik ang isang tendril, biglang sumabog mula sa lupa ang matulis na spike ng yelo,
tumagos sa kanyang braso ng walang awa. Napakasakit ng pinsala. Lumitaw ang system notification, epekto ng Frost, super epektibo. Bilis na bawasan ng 70%. Nang inig, nagmadaling hilahin ng slime ang nagyayelong braso pabalik sa mga palumpong, nag-iiwan ng trail ng yelo sa bawat galaw. Si Cole, walang inaalala, ay sinabi lang sa kanyang mga kasama na naasikaso na niya ang banta. Hawak ang kanyang kalasag, naghanda si Rick, matalim ang titig, at nagtanong kung nasaan ang kaaway. Si Nia naman, kalmado ngunit tiyak sa kanyang utos, ay pinapanta ang kanyang baboy na si Little Steelback upang imbestigahan. Naka-ice encase, namutla ang slime mold habang palapit ang baboy. Inamoy ng Little Steelback ang dilaw na bukol, akala'y pagkain. Akala nitong isang masarap na merienda ang nagyayelong nilalang, at ngumunguya. Sa loob, sumigaw ang slime sa takot, lumaki ang kanyang mata habang sinisikap tumakas, kumbinsido na kamatayan ang naghihintay sa loob ng bibig ng baboy. Biglang tumagos ang tinig ni Nia sa kaguluhan. Iniutos niya sa baboy na itigil ito, binibigyan ito ng leksyon laban sa walang saysay na pagpatay. Binabaliwala ang slime bilang isang maliit at walang samang halimaw, iniutos niyang iluwa ito. Matagumpay na sinunod ng armored na baboy, at lumapag ang slime sa kanyang bibig bilang isang malagkit na bowl ang laway. Hinuli ni Nia ang nilalang at hinawakan malapit sa kanyang mukha. Naglabas siya ng init at pagkakakilala, sinasabing pamilyar ito at tinanong kung nais nitong bumuo ng kontrata sa kanya. Nabighani sa tuwa, sumigaw sa isip ang slime mold, oo, nakikita siya bilang isang anghel. Biglang pumutok ang tinig ni Ray Carter, sinisita si Nia sa pakikialam. Ipinaalala niya ang pangangailangan, kailangan nilang tipirin ang mana upang makalabas ng gubat, at hindi dapat masayang sa isang low-level slime. Sinubukan ng slime mold na magsalita, ngunit walang tunog ang lumabas. Pumayag si Nia kay Ray at maingat na inilapag ang slime sa damuhan. Dumating ang pagkadismaya, hindi ito maririnig ng mga tao. Hindi nagpatinag, nagpa siya ang slime na gumamit ng galaw upang makipagkomunika. Ipinihit at inikat nito ang katawan, iniunat ang mga tendril upang bumuo ng masalimuot na hugis sa lupa. Napansin ni Nia ang kakaibang kilos at itinuro ito kay Rick. Ipinagmamalaki, binuo ng slime mold ang mga karakter na Chino, kumpiyansang maipapakita ang katalinuhan nito. Ngunit bumagsak ang plano. Nagkamali si Rick sa interpretasyon, nagtatanong kung nagbubuo lang ba ng dumi ang slime, habang naguguluhan si Nia. Napuno ng galit, hindi marunong magbasa o magsalita ng Chino ang mga tao rito. Natakot na baka mapahamak kung patuloy itong kikilos ng kakaiba, kaya sumuko. At dito na magtatapos ang episode. Hanggang sa muli sa susunod na video.